Magandang araw na muli mga boss. Kung ganito yung sasakyan nyo at gusto nyo siyang i-change oil, madali lang yan mga boss. Gumamit ka lang ng box wrench sa number 14. Pag naluwagan mo na yung nut, ituloy mo na ng kamay mo yung pagluwag. Mas madali mo matanggal itong drain plug. At pag konti na lang yung tumutulo mga boss, ibalik mo muna pansamantala yung drain plug. Naging ugali ko na kasi pag ako nag-change oil, gumagamit ako ng ordinary oil o kaya yung mamurahin langis, ayun ang gagamitin kong pang-flashing. Malaking bagay kasi para sa akin na bago mo ilagay yung paborito mong langis, is gumamit ka muna ng flashing oil. Unang-una, nakatitiyak ka na hindi mo man hinanginan yung makina, kahit papaano sa paggamit mo ng flashing oil, nakatulong ito panlinis dito sa loob ng makina mo. 90s ko pa ginagawa yan mga boss. Minana ko pa yan sa mga mas matatanda sa aking mekaniko. After nyo maisalin yung ginamit yung langis na pang-flashing, ibalik nyo yung engine cap niya tapos i-start nyo yung makina. Dapat, hayaan nyo lang na itong makina is naka-idle lang. At pag na-consume nyo na yung 5 minutes, pwede nyo nang patayin itong makina. Tapos, babalik ka ulit ngayon sa ilalim ng sasakyan mo, i-drain mo ulit yung langis mo. Gagamit ka dyan ng number 14 na box wrench. Tapos, luluwagan mo ulit itong drain plug niya. At pag maluwag na siya mga boss, kamayin mo na siya ulit para maisentro mo pagbunot mo ng drain plug sa lagayan mo or sa ahura mo ng langis. Tapos dito sa ilalim ng passenger side, dito nakapwesto yung oil filter niya sa ilalim. Gamit ka ng oil filter wrench pantanggal. Ako mga boss, gumawa ako ng ano dyan improvised oil filter wrench. Ayan yung ginagamit ko. Seatbelt lang yan mga boss. Tapos pwede magkasya yung extension ko para pag ganitong klase yung gagawin ko sa sasakyan, hindi ako mahirapang magtanggal ng oil filter. O diba? Saglit ko lang natanggal. Siyempre naman, bago nyo ilagay itong bagong oil filter, dapat pinahiran nyo ng oil yung o-ring nya. Tapos yung pinakabis ng paglalagyan nyo ng oil filter, dapat pinunasan nyo rin yun. Tsaka nyo ngayon higpitan ng oil filter wrench nyo. Pag ganito yung sasakyan nyo mga boss, ang part number ng oil filter nito is C111111. Ibig ko sabihin. At pag hinigpitan nyo naman itong oil filter nya, huwag naman sobrang higpit. Mararamdaman nyo naman yan alalay lang. Kasi baka maputol yung o-ring nya. O kaya naman pumilipit. Magkaroon din siya ng leak. At pag okay na yung pagkakahigpit ng oil filter, babalik ka dito sa harapan ng makina mo. Siyempre sa ilalim ulit, punasan mo muna yung paglalagyan mo ng drain plug, tsaka mo yung ilagay itong drain plug nya. Siguraduhin mong nandyan yung flat washer. Bago mo tuluyang higpitan, gamit itong box wrench na number 14. At pag okay na yung pagkakahigpit mo ng drain plug nya, babalik ka ulit dito sa ibabaw ng makina. Gagamit ka na dyan ng imbudo para magsali ng langis. May nakaredy itong 2 galon na multigrade oil. Hindi mo kailangan isalin lahat yan mga boss, may matitira dyan na kaunti. Pag ako nagsasali ng langis mga boss, hindi ako naniniwala dun sa sabi-sabi. May sarili akong diskarte sa pagsaling ko ng langis. Kahit alam ko na yung litro na nakalagay dito sa makina, hindi ko pa rin yung sinusunod. Unang-una, hindi ka naman nakakatiyak na nung drainin mo itong langis dito sa makina mo, is na-drain mo lahat. Kaya ang diskarte ko dyan, kung 7 liters mahigit ang laman nito, kakargahan ko lang muna yan ng 7 liters, tsaka ako ngayon siya paanda rin. Ayun ang pinaka-the best para sa akin, para masigurado mong tama yung sukat ng langis mo. Kasi pag pinaandar mo yan mga boss, di ba yung oil filter wala pang laman, magkakaroon pa ng laman yon. Kaya mangyari pag sinukat mo yung dipstick mo, magkukulang ka ng langis. Magpapaulit-ulit ka pa ng sukat. Samantalang pag pinaandar mo yung makina mo ng mga ilang minuto, tapos patayin mo yung makina, magpalipas ka ulit ng ilang minuto, tsaka mo ngayon sukatin. Pag nagkulang, o di tsaka ka ngayon magdagdag. Madali mo na lang ngayon matatansya kung gaano pa karami yung kulang na idadagdag mo. Kaysa naman ibubuhos mo lahat ng langis dahil alam mo na nga yung sukat. Sa bandang huli, sobra pala. Kasi nga, hindi ka naman nakakasiguro na na-drain mo lahat ng langis dito sa makina. Kasi mga boss, experience ko yan. Pag nag-check ako ng langis ng mga customer, titignan ko lagi sobra yung mga langis nila. Tapos sasabihin nila sa akin na kaka-change oil lang daw. Siyempre naman dahil sobra yun, sasabihin ko sa kanila. Tapos sasabihin naman sa akin baka pwede bawasan. Kaya ngayon, binibigyan ko lang kayo ng idea para kahit papano, alam nyo na. Katulad dito mga boss, susukatin ko. Kung nakikita nyo, kulang yung langis niya, di ba? Mas madali na lang ako magdadagdag kaysa pag sobra, magbabawas, mas mahirap. Pag nagdagdag ka naman mga boss, makokontrol mo pa rin Kasi meron ka naman dipstick Kaya idea ka na agad kung gaano karami yung ilalagay mo. Siguro mga boss nagtataka kayo kung bakit pati yung pagsali ng langis tinuturo ko. Kasi minsan nag-post ako ng change oil, may nambas sa akin 3. Iisa ang sasakyan, pare-parehas kaming 4. Para sinabi ko lang naman, meron ako naka-ready dyan na 1 gallon na oil. Nag-comment agad yung isa, mali yan, 3.3 lang laman yan. Yung isa naman sabi niya, hindi 3.5 yan. Yung isa naman 3.8 laman yan.
Biro nyo, pare-pares daw kami ng sasakyan. Pero silang tatlo na minamali ako, magkakaiba naman sila ng sukat na ikinarga ng langis. Ang point ko dito, humatol kagad sila, hindi naman nila alam na mas maselan ako magkarga ng langis sa makina. Muli mga boss, maraming salamat sa panonood.